among gibayaw, ang among gisimba, ang among giyukbuan, ang among gitahod, ang among gituuhan, tungod kay walay laing Dios nga nagatabang, walay laing Dios nga nagapahigawas, walay laing Dios nga nagatagbaw sa among mga kasing-kasing. Gawas kanimo, Ginoo. Salamat o Dios kay imong gidungog ang among mga pagsimba nining adlaw. Magapanghikot ikaw sa among mga kinabuhi. Magalihok ikaw bisan pa, Ginoo, niadtong nagtan-aw online ug sa mutan-aw pa niini nga video, Lord. Ikaw magabless kanila. Ipatagamtam ang imong gahom sa ilang mga kinabuhi. Sumala sa imong gibuhat nganhi kanamo. Magalihok ikaw, Ginoo, sa among kinabuhi ug sa among tibuok panimalay. Tagbawa kami sa imong pulong nining adlaw. Lord, cultivate obedience through your word this morning. We are ready, O God. Anda mga among kasing-kasing sa pagdawat niini. I-bless, Ginoo, ang tanan nga niya karon o ang tanan, Ginoo, nagatanaw. In Jesus' mighty name we pray. At tanamanak sa Dios na ngayon. Amen o amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Before ta mo lingkod atong lamanuhon atong mga tupad, tingnan good morning. Igsoon. Maayong buntag. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Woo. Amen. Ato plaster to mga kaugalingon. Maayong buntag sa tanan. Amen. It's good to be back, no? Duha jud ko kasimana nga wala dire. Pero salamat sa Ginoo nga sa tanang lugar nga akong giadtuan, madaogon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. We were not expecting mga igsoon pag-adto namo sa Cebu atong miaging semana, ang among schedule lang jud, ang nag-invite ra jud namo ang simbahan ni Pastor Paderes para mag-speaker ming duha ni Pastora sa ilahang couples night. So, salamat sa Ginoo na himong successful dayon gihawiran mi nila kay pagka-Domingo ako daw ang muwali sa ilahang church ug nahitabo jud mga igsoon. Pagkahuman ako gwali sa ilang church sa buntag, gidala mi nila dito sa simbahan sa Lapu-Lapu ug ang ngadto mi sa Alta Resort. O pagabot na mo dito, couples day po dahil nila. No? Unya, gipa-speaker na po. Wala ko magdahom nga paspikiro na po dahil ko. Pagkahuman dito, nag-snack sa raming kadiyot, gidala na po nila pagkahapon dito sa lain nga simbahan sa Island Church. Couples night po dahil dito. Gipa-speaker na po kong usap. Wala jud ko magdahom ngayon nato di ay ang paggamit sa Ginoo namo ni Pastora o pasalamat sa Ginoo sa kusog ngayang gihatag og daghan ang napanalanginan. Palakpakan nato ang Dios. Sa akong trip sa Malaysia, mga igsoon, adunay mga kadaugan, no? Nga ato ang nadawa, atong nadala, mga good news, mga igsoon. Giingnan ako si Ma'am Nancy nga mo-start na ta aning tuiga sa ato ang pag-build sa church, no? Ingon siya kung mao nay gisulti sa Ginoo sugdi na tan-aw na tugon sa atong mahimo para makatabang taana. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Murag hinay man kayo yung palakpak, murag dili man mo excited mga igsoon. Amen. Duhar gani ko ka-Domingo nawa, mura naman mong nangaluya. Ang atong hallelujah, murag nangaluya mga igsoon. Usbo na to palakpak ang Ginoo, daigo na to ang Dios. Amen. Nining ka buntagon, before ko moadto sa pulong sa Ginoo, mag-welcome ta sa ato ang mga first timers. Unahon na to pag-welcome si Charles Yanson.
Charles Yanson, ato siyang gihangyos pagtindog, ato siyang palakpakan. Si G-Boy Trejeros, no, mga classmate ni Mikaela, ni Eunice, no, mga classmate ni Eunice, mga bisita ni Eunice. Welcome mo gang sa Imtag Church. O kung naara mo diri sa Escalante, let's worship the Lord together. No, it's good nga naka-attend mo sa atong simba karon. No? Aduna jud nagiliwatan si Eunice, no. Maayo mang witness. Amen. Dayon ato pong gi-welcome si Erwin de Guzman. Na kumpare ni Brad Tuto. Salamat sa Ginoo nga nakauban ka Brad o among handom nga padayon ka mga lagad sa Ginoo, no? Ato siyang palakpakan sa masipang palakpak sa welcome sa Imtag. Amen. Okay, moadto ta sa pulong sa Ginoo. Unsa inyo nakitaan? Daghang kayong isda, no? Okay. Pero ang istorya behind ana mga igsoon, ang istorya behind ana is nanagat na sila ni Pedro, ni Juan ug ni Santiago tibuok gabi. Apan wala sila kakuha. Wala sila ikuha. Pag abot ni Jesus, giingnan sila ni Jesus nga itaktak ang inyong pukot pag-usab. Taas ba kayong pukot, dili lalim. Di ba, Brad Tuto, kung magtaktak ang pukot, perting kapuya, no? Dugay kayong mahumagtaktak, dayon dugay pa dyan kayong mahumagbira. Unya, pag human ni mugbira, ang nakuha usar kabuok bugaong. Perting kapuya nga obra. Pero kini sila, wala dyan sila ikuha. Bisag tambasakan o bisag bugaong walay nakuha mga igsoon. O giingnan sila sa Ginoo, itaktak pag-usab ang pukot, ingon si Pedro Ginoo, bisag kapoy na, bisag tibuok gabi iming way pahuway, kay ikaw man agnang ingon, amo aning buhaton. Ilang gitaktak o mo na mga igsoon ang resulta, perting daghana sa isda. Ang tema nga atong pagkahisgutan karon mga igsoon, every yes leads to a miracle. Palihog na ko sa ako ang every yes leads to a miracle. Every time nga moingon ka sa Ginoo nga yes, adunay milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi. We are in a situation right now nga manugsugod na ta og trabaho sa simbahan nga dako nga gibutang sa Ginoo nga vision sa ato ang kasing-kasing. And moabot jud mga igsuon usahay ang mga panduha-duha o ang mga huna-huna nga makaya ka ni namo. Masarangan ka ni namo, Lord. Lord, ang among pledge Ginoo, murag wala pa man may ikahatag. No? Sa March na rabato, sa last Sunday of March, Lord, murag dili man may kasarang. Pero mga igsoon, kung tanaw na to ang pulong sa Ginoo, tanang mga tao nga nitando sa Ginoo, iyahang gipanalanginan. Ngano man, sa John chapter 11 verse 40, ato ang basahon. Sige, dungani ko ninyong basa, ready ko. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Ingon si Jesus, wala ko ba kamusultihi? Wala ba ko mag-ingon ninyo nga kung mutuo mo, makakita mo sa himaya sa Ginoo? And there are many times in the Bible, mga igsoon, that those people said yes to God. And when they said yes to God, nakita nila ang milagro sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Bisag imposible, ingon lang, Ginoo, tando lang sa Ginoo mga igsoon, kay mauna ang iyang himuon, iyang ipadayag ang iyang himaya sa imong kinabuhi. Kinsay gusto maka-experience og ingon ana. Di na ta magdugay, moadto ta ni Abraham. Abraham said yes.
Unsay giingon diha sa iyang pulong mga igsoon? Nag-ingon ng Ginoo sa Genesis chapter 12 verse 1. The Lord said to Abram pa na siya ron, no? Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Gawas gikan sa imong nasod, gawas gikan sa imong mga katawhan, gawas gikan sa panimalay sa imong amahan, adto ka sa lugar nga akong paadtuan nimo. Ug si Abraham hiingon, yes Lord, akong biyaan ang akong nasod, akong biyaan ang akong amahan, akong biyaan ang akong mga katawhan, umuadto ko sa lugar nga imong paadtuan nako. Mga igsoon, kung adunay gisugo ang Ginoo o adunay gustong buhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi, na ay mga butang nga kinahanglan nimong biyaan. Amen? Kung gusto ka nga buhaton sa Ginoo ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi, there are things that you need to leave behind. Lain mga butang nga angay nimong biyaan. Nganong kinahanglan mangyud mubiya si Abram sa iyang lugar, because God wants him to live his old life. Biyaan ang iyang daan nga kinabuhi, mga igsoon. Dili pwede nga mag-ubra ang Ginoo og bag-ong butang unya na paghihapon kay gibitbit gikan sa daan nga kinabuhi. You are waiting for God to do a miracle in your life, pero imo ra gihapon gidaladala ang mga daan nga butang. Kuhitay mong tupadin na buhiin na. Amen? Amen? Gusto mong katag panalangin. When you say yes to God, there are things that we should leave behind. Amen. Ikaduhang butang iingon sa yes sa Ginoo. Genesis chapter 22 verse 2. Basahon na to mga igsoon. Ready, go. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering, for I have made you a father. Sacrifice him there for a burnt offering on a mountain I will show you. Sa bukid nga akong ipakita kanimo. Dad-ang imong anak nga si Isaac. Naa diri si Brad Boy. Naa si ko Brad Boy. Brad Boy. Ug muhangyo ang Ginoo nimo moingon dad-a si Aba dito sa bukid sa Sampinit ug ihalad siya dito sa ibabaw sa halaran. Musugot ka, Brad Boy? Mutando ka kas Ginoo. O si Brad JC o si Leonabin. Kuhaa si Jeric o ihalad dito sa ibabaw sa paitan, sa lunay. Kat-kat mo sa lunay, pag obra mo halaran, ihawan ninyo si Jeric o ihalad. Samot na kung di mo sugot o hilabtan si Briela. No? Ano man? Palangga na nato. Pero si Abraham, mga igsuon, usa ka buok anak, giingnan sa Ginoo, ihalad. Ingon siya, yes Lord. Yes Lord. O tinuod man mga igsuon, iyahang gihalad, apan dili man ipadayon sa Ginoo patay ang tao. Uy, naanay gi-provide ang Ginoo dito nga karniro nga lalaki, nga nasangit ang sungay sa Sampinit. Giandam ng daan sa Ginoo dito. Kaya di niya gusto nga mapatay si Isaac. Gusto lang niyang makitaan nga mutuman si Abraham. Amen. Busa, kuhita imong tupad. Tumana ang Ginoo. Dili kuhaon sa Ginoo nimo ang mga importanteng butang sa imong kinabuhi. No, kung may mga pagsuway nga ingon ana nga murag pahatagon kag dako sa Ginoo, ibalik na niya sobra pa. Murag hinay inyong amin ato da.
Gusto ninyo ako tong in-Englishon para makasabutanan? Amen? So unsay resulta? When Abraham said yes to God, God made him the father of many nations. Gipanalanginan siya sa Ginoo, gihimo siyang amahan sa tanang mga nasod. Genesis 17 verse 5. Okay, basahon na to. Ready, go. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. Di nakatawag kog Abram. Abraham na ka. Buti pasabot, mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Mga igsoon, ang panalangin sa Ginoo, ibubo sa imong kinabuhi, kung ikaw, bisag murag imposible mo ingon, yes Lord. Naabay gisugo ang Ginoo ninyo nga murag lisod? Mga igsoon, naay gisugo ang Ginoo nato nga lisod? Amen? Amen. Number 1, ang atong pledge. Number 2, ang pag-build nato o kaning mega church. Pero kung moingon tag, yes Lord, kitang tanan pauswagon, paglambuon sa Ginoo. Amen? Palakpakan nato ang Dios. Number 2, Gideon said yes. Si Gideon, mga igsoon, mitando po siya sa Ginoo. Sa Judges chapter 6 verse 12. Dunganan na ito basa. Ready, go. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Tinuod ba nga mighty warrior si Gideon ani nga time? Si Gideon at this time was not a warrior. Si Gideon at this time was only a farmer. Farmer siya. Pero declare sa anghel niya, umingon ang anghel, bulahan ka Gideon. Ang Dios anaa kanimo, usa ka makusgan nga mga ngaway. Naglibog si Gideon, are you talking to me? Ako bagod to? Farmer man ko moingon palang noong kag buutan nga mangunguma, ako na. Pero moingon kag isog nga mga ngaway, murag dili man na ako Lord ang imong gi-describe. No? Unsay yes ni Gideon, number 1, to live his comfortable life. Ang kinabuhi ni Gideon, komportable kaayo mga igsoon, nga nanguma, pasagdan ra nila nga every time nga mudaghan ang ilahang abot, muadto ang Midianites o ang Amalekites, pangkuhaon ang mga ani nila. Sila matagbaw daro o tanom, pag abot sa time nga mangani na ana ang mga Amalekites o mga Midianites, pangkuhaon ang ilang mga ani. Si Gideon, mga igsoon, para dili makitaan ang iyang ani, gibutang niya dito sa threshing, sa kanang pugaanan og ubas. No? So wine press, na adito'y murag budiga para sa mga ubas, dito niya gibutang ang iyahang mga trigo nga giani. So ingon siya, bahala mo dihag. Kuhaon ang inyong ani, total safety naman ni ako, anaan naman ko dire. Pero dili gusto ang Ginoo o giingnan siya, mahimo kang mighty warrior. Ang unang gipangayo sa Ginoo, Gideon, akong disturbuhon ang imuhang komportable nga kinabuhi. Gamiton ta ka para mapahigawas ang akong mga katawhan gikan sa And then, before siya gigamit sa Ginoo, mga igsoon, usa pag yung kabutang dire. When God calls you to do something, He will not call you sa imuhang original name. He will call you sa imuhang future position. Ang original name ni Gideon is Gideon the farmer. Pero ang tawag sa Ginoo niya, Gideon the mighty warrior. Mo na, kung naaga ni mo declare ninyo nga, si Dunya Mimi, dawata dayon.
Labi nag-alagad sa Ginoo ang mo declare, no? Si Dunya Marieta. Oh. Tanawa ako ang ginadeklarahan permig Dunya. Si Lunabin katahirig pa ng balay akong tawag anak Dunya na. Oh. Karon gabit-bit nag-apo si Dunya Lunabin. God will not call you sa imuhang ngalan. Ang iyahang itawag nimo ang imuhang future nga posisyon kung unsaon kaniya. Basta mo tando lang kaniya. Musugot lang kaniya. Ay kung di ka musugot niya, magpabilin ka nga itoy. Magpabilin ka nga baktin sa tangkal. 30 na katuig, baktin ra gihapon. Nga naman, hadlok kang mugawa sa imong comfort zone. Okay? Sa unsa pa jud ipabuhat sa Ginoo niya sa Judges chapter 6:25. The same that night, the Lord said to him, tunganan nato pagbasa unsay gisulti sa Ginoo kaniya. Take the second bull from your father's herd, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Mao di ay mga igsoon nga gisakit sila pag-ayo sa mga Midianites kay ang papa ni Gideon naa dito'y estatwa sa Baal nga gipatindog ug ang plasa-plasa ang bantayog ni Asherah nga Diyos nga Diyosa ilahang giadtuan o ginasimbahan. Walay proteksyon sa Ginoo. So ingon ang pulong sa Ginoo kang Gideon, gubatong altar sa imong papa. No? Guba. O paghalad dito, paghimog altar tapad, o paghalad og baka nga 7 ka tuig. Atubangan sa Ginoo, kuha ang baka sa imong papa. No? Baka pagyud sa papa ni Gideon iyang gikuha, iyang giihaw o gihalad o giguba niya ang altar sa Baal. Unsay buot pasabot ani sa atong kinabuhi. Mga igsuon kung mutando ka sa Ginoo, daghang Dios sa atong kinabuhi nga atong gunubon. Murag pari-parehos kang Abraham, di ba? Daghang Dios sa kinabuhi sa tao nga kinahanglan imong gubon. Hello. Dili makalihok ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi kung naa kay ginabitbit nga Dios. Kuhitay mo to pa rin na bukan na. Unsa man na, bukan na. Amen. Unya, gubon mo ang altar sa imong papa. Lisod. Gamo kayo. Pero unsa gihimo ni Gideon? Gihimo na niya kung imong basahon, tungang gabi, may kamang siya dito, iyang gipang puspusan ang mga estatwa, gipang ibot niyang mga Asherah's pool. Dayon nagtukod sa halaran, gabiing dako, naghalad siya sa Ginoo, nga tinuod mga igsoon. Giguba niya ang mga Diyos sa iyang papa. Ang buti pasabot mga igsoon, we must destroy the intergenerational curse. Atong gubon ang mga tunglo sa henerasyon gikan sa atong mga kapapahan, kaluluhan. Mga igsoon, dapat dili na moabot sa atong kinabuhi kay we are preparing ourselves para sa bugana ug dagko nga panalangin sa Ginoo. Kung di ka maingog, yes Lord, pasagdain na lang na sila Lord. Ingon si Gideon, Lord, mutuman bitaw ko nimo, ay na lang naghilabti gud ako ang papa gud. Iyaha man po ng pagtuo, Lord. Wa mo ko'y labot, ana. That's not how God works. Hingon ng Ginoo, guba sa to. Para mabubo na ko kung panalangin nimo, guba sa to. Nga naman, dili mulihok ang gahom sa Ginoo sa mga kasing-kasing nga nabahin. Nga kay laing Dios, dili mo lihok ang gahom sa Ginoo. Pag adto niya sa Kapernaum, jutay ra kayo iyang milagro nga nahimo. Nga naman, daghang mga tao nga nagtuo og laing gahom.
dito dapita. So if you want God to move in your life, as you said yes to Him, bahalag lisod, buhata. Amen. Unsa pagyod ni ingon pagyod si Gideon, "Oh yes, Lord, to lead the Israelite armies to fight the Midianites and the Amalekites." Judges chapter 7, verse 7. Sige, atong basahon. Ready? Go. The Lord said to Gideon, "With the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home." Nagtawag si Gideon mga igsoon o mga 30,000 kasundalo sa Israel. Nang recruit siya, dayon gi-reduce niya into 10,000. Ingon ang Ginoo, paimna kuno na sila dito sa sapa. Dayon nanginom sila ang uban mga igsoon ni luhod dito ning tuwad og niinom ang uban hingkando sa ilang kamot og ilahang gilala ba. Ingon ang Ginoo, kanang 300 nga naglala maunay madala. Kanang hingtuwad nga hingdungo papaulian na. So ang army ni Gideon 300. Kabalo mo pila ilahang kontra mga igsoon? God used him to fight 135,000 Amalekites and Midianites. Ang gigamit niya 300 ka tao. Size doesn't matter. Kung kaumba mo ang Ginoo, mga igsoon, size doesn't matter. Kapila na na-prove sa Ginoo sa kinabuhi ni David, size doesn't matter. Sa kinabuhi sa bata nga nagdalag 5 ka tinapay o 2 ka isda, size doesn't matter. Kung naa kay Dios mga igsoon, ang imuhang 300 makahuman o makapildi og 135,000. Murag hinay kayo niyong amin. Mura kog wala gawali o may naminaw mga igsoon. Nag-ingon ko, kung kauban nimo ang Dios, ang imuhang gamay makapildi og dagko. Kinsay may amen? Ang last mga igsoon, napildi nilang 135,000 by 300 men. Paano nahitabo? Mga igsoon, ilahalang gipang buak ang mga tibod og nagunay ang mga kontra nila nagdinunggabay, no? Og nanagan. Pagkahuman ni daog sila, God made him a judge of Israel. Judges chapter 8 verse 28. Sige atong basahon. Thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years. Grabe, taas kayo ang pangulo ni Gideon sa Israel. 40 ka tuig, adunay kauswagan, adunay kalinaw, usa ka generation. Moingon gani kag 40 ka tuig, usa ka henerasyon nga adunay kalinaw ug kauswagan. Kinsay gusto maka-experience og ingunana mga igsoon sa ilang kinabuhi? Gusto ta kingunana, di ba? Dili ta gusto mga igsoon nga gamo nga kinabuhi. Pero before na nakuha ni Gideon, hiingon siya, "Yes, Lord." Imposible mong gipahimo nako, Lord, pero yes, Lord. Kinsay mo ingog yes, Lord? Amen. Ikatulo. Pastor, mga sikat ra man nga mga tao imong gipanghinganlan. Sige, ato aning tan-awon ang dili sikat. Number 3, the widow of Sarephath said yes. Ang balo ni, pobre kayo ni mga igsoon. Makarelate ang uban. No? Unsa gitando sa balo? Sa 1 Kings 17 verse 13. Sige, basahon na to. Ready, go. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, but first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son."
Nangayo si Elijah ani nga balo o pagkaon. Pero ang problema, ang babaeng balo, usa na lang kakumkum nga harina o gamay nga lana sa iyahang tibod. O ingon siya, nangahoy ko para lutuon ko ni o para sa kong kaugalingon, pagkahuman na mo kaon ani, mamatay na mis akong anak. Kay last na ni nga pagkaon na mo, ingon si Elijah, lakat og lutua, pero unaha ko. Grabe po ning alagad sa Ginoo mo mandar, no? Unaha ko. Yung, muy. Unya, ikaw mabuhi, kami mamatay me. Kay unahon ka na mo. Hingtando ang widow to feed God's servant first. Giuna jud tuod ni alagad sa Ginoo. Bisan pa adunay risgo mga igsoon, basig scam uroy to yang giingon. Patay mis kong anak. May gani kay si Elijah dili scammer mga igsoon, no? Unsa pa gyud? The widow said yes to take risk, to trust God's promise. Irisko niya ang iyang kaugalingon aron nga mutando sa Ginoo moingon, saligan nako ang imong promesa. Unsay promesa sa Ginoo? 17 verse 14. Next. Unsay promesa sa Ginoo? For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Unsay promesa sa Ginoo? Ang imong harina o ang imong lana dili mohubas hangtod nga muulan. Mga igsoon, og walay pirmahan, di ka kapanukot. Wala pun maingon ang widow nga magubra sa tagkasulatan Elijah. Mao ni promise sa Ginoo ha. Unahon ta kaghatag pero pirmahe sa ni nga kung dili ni matuman ang saad, ikihat ka. Or bayaran nimo, ikaw mo imo pakaon na mo sa kong anak. Wala. Girisgo sa widow mga igsoon, og nisalig siya sa Ginoo, niingon siya yes, bisag tan-aw niya murag tagilid ani, niingon siya yes ngadto sa Ginoo og sa alagad sa Dios. Unsa gihimo sa Dios sa verse 16. First Kings, no? For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Sa human nga iyang gituman mga igsoon, na eksperyensyahan sa babaeng balo, nga wala gyud mohubas ang iyang butanganan sa harina, wala mohubas ang iyang butanganan sa mantika, hangtod nga nagpadala og ulan ang Ginoo, kay gituman sa Dios ang iyang saad pinaagi kang Elijah. Amen. Daghan na kayo tag-example nga ingon ana. Daghan na kayo. Just say yes. Amen. Kinsay anda mo ingon, yes Lord. Kinsay anda mo ingon, yes Lord. Your yes leads to a miracle. Katapusan. Si Peter, mauna ni atong gisgutan ganina. Si Peter. Sa Luke chapter 5, verse 5, Peter said yes. Luke chapter 5, verse 5. Sige, tungani ko ninyong basa. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Master, tibuok gabi namin sigig taktak, sigig bira, wala dyan may nakuha. Kapoy na kaayo, kapila naguro to kataktak kay tibuok gabi man. Brad to, mga kapila kataktak o tibuok gabi. Ha? Mga tulo kataktak, taktak, bira, pila ka oras daganon ana, murag tagduha ka oras kada
Taktak, bira. Taktak na pud, bira. Taktak na pud, bira. Nabuntagan na lang, nituktugaok na lang ang manok, wala sila'y kuha. Karon niabot si Jesus mga igsoon, bagong mata, niadto sa baybayon. O niingon, Pedro, itaktak og usab, ato mong laom-laom gamay, itaktak og usab ang inyong pukot. Gikan mi dito gani sa laod, nanaktak mi, wa man gani mi kuha. Karon na mi sa daplin, wato rami sa laom-laom gamay, itaktak na pud. Ginoo, tibuok kabi mi. Oh, tibuok kabi. Pero ikaw may nag-ingon, huni nakanindot ni Pedro, no? Pero Lord, ikaw may nag-ingon, amo ning buhaton. Peter said yes to cast the nets again. To obey despite the tiredness. Pagtuman bisan kapoy na. Kinsay gikapoy mga igsoon? Kinsay gikapoy? Kanang tinuod. Hasta gani inyong tubag. Amen. Tinuod, kapoy nagikay ng mga naungan na, no? Kapoy. Pero makasarang pa batang mutuman bisan sa kakapoy? Amen. Nga naman, ang Ginoo man ang nagsugo, because you said so, we will let down the nets again. Amen? Sa Luke 5:6. Luke 5:6. Sige. Last verse atong basahon. Ready, go. They had done so. Sa ilang pagtuman, sa ilang pagtando, nakakuha sila og daghan kayong isda nga nangabitas na, nagsugod ng kabitas ang ilang pukot. Usahay mo anak tanong, Lord. Sige tuman miya ng mga handom sa church. Naampun mi amo ang problema. Usahay magbagut-but na tanong. Lord, wa ko mo please, wa pud ma wadig trabaho ni akong bana. Unsa man ni nga klase nga kuan eh? Say kapoy na ituman. Kuhitay mong tupad na pagsuway ra na sa Ginoo ni. Testing ra na sa Ginoo nimo. Naabay gipabayaan ang Ginoo mga igsoon. Sa tibuok istorya sa Bible na ba siya gipasagdan? I've been serving the Lord my whole life. Ang dala na ko sa una, duha ka karsunis ug upat ka sa dina. Pagsugod na ako pangalagad sa Ginoo, kuyog si Pastora Alma. Karon maglibog na ko unsay ako isulob sa kadaghan. Mulang maluoy mo tabangi ko ninyong sulob ato. Nganong gisulti ni na ako ninyo? Dili tungod kay gusto kong manikal mga igsoon. Gusto na kong ipanikal ang Ginoo nga akong gialagaran. Sa dihang moingon ka, Lord, kapoy na ko. Lord, mura na ko natak-an, mura na ko di na ko ganahan. Pero kay ikaw man ang moingon. Yes, Lord. If that is the desire of your heart, would you stand with me and say, yes, Lord? Tindog. Uging ng Ginoo. Mutando ko nimo. Buhaton ako ang imong ipabuhat. Himayaon ta ka sa akong kinabuhi. Amen? Are you excited kung unsay buhaton sa Ginoo? Hallelujah! Palakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah, Jesus. Lord, we will say yes to you.
will say yes. Bisan usahay Ginoo gikapoy nami. Bisan usahay tanaw na mo di mi kasarang sa imong gipaubra. Bisan usahay tanaw na mo Ginoo dako kayo ang buluhaton. Padayon mi moingon nimo yes Lord. Ay kabalo mi ang matag yes namo magadala og milagro sa among kinabuhi. Ang mga butang ay mong gihimo sa una, padayon nimong himuon karon. Ginoo, wala mahunong ang pagbuhat nimo og milagro. Kaya ang Dios nga among gialagaran sama sa gihapon, sa una, karon ug sa walay katapusan, dili mawala ang imong gahom. Ug nagtuo mi Ginoo, what you have done in other people's lives, what you have done in the life of these people nga mong hisgutan, you will do in our lives also. Nagtuo mi imong buhaton kini sa among mga kinabuhi usab. Salamat Ginoo. Nga ikaw magabag-o sa among mga kusog. Ang tanan nga moingog, yes Lord, ato ibayaw ang atong kamot as we declare it in your mouth nang Ginoo, yes Lord. Sa tanan na imong gipabuhat na ako, Ginoo, musugot ko nimo. Yes, Lord. Gideklarar sa akong baba karon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Buhata ang imong milagro. Akong himuon ang akong mahimo. Apan himua Ginoo ang mga butang nga dili na ko mahimo. Sumala sa imong gibuhat sa una. Hangtod karon. Lord, dalaygon ka sa imong pulong. Ikaw Ginoo magapanalangin niini. Ikaw Ginoo magapalihok niini sa among kinabuhi as we continue to trust in you. We give you honor and glory. We receive your word in our hearts. And we glorify you for what you have done and what you're going to do. In Jesus' name. Ang tanang manak sa Diyos magaigon. Amen. Magapanglingkod kita. Amen. Mayong buntag sa tanan. Let us prepare our tithes and offering. And let us pray. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, we thank you for this moment, O God. Salamat Ginoo nga sa among padayon Ginoo nga paghatag Ginoo sa para nimo Lord, ikaw ang Dios nga mahimaya Lord God. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios padayon maga-bless Lord God sa among mga trabaho, mga negosyo, Lord God. Ug unsa man Ginoo ang mga source of income Ginoo sa imong mga kaanakan. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios. Padayon nagatubod Ginoo sa panalangin Ginoo. Salamat Lord sa anointing Lord to acquire wealth Ginoo. Salamat Ginoo nga kani nga act Lord God is our worship into your name Lord God. Receive Lord God our tithes and offering Lord God with all of our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Sound check. Mayong buntag sa tanan at ta sa tong announcement. YA Department Youth Jam 2026 invade ang team. Og matabo ni siya sa March 28 dito sa Tehela Christian Fellowship TCF Victoria City. Og ang inyong registration, atong registration kay 20 pesos og mag-bring your own baon. Regional Youth Camp sa Cebu City, April, nausap niyo, no? Kay May 5, 6 to 7. Nausap, di ay atong kuan, atong camp sa May 5 to 7. Ano sa yun? Ang registration, wala pa po guro. Sige lang. Men Department, Men Section of Fellowship,
sa March 21 dito sa Bethel Church, Maine. Og ang inyong registration kay 100 pesos. HTC Men's Convention, April 8 to 9 dito sa Silay City. Og inyong registration kay 600 pesos. North Women's Sectional Fellowship, March 14 dito sa Cadiz AGFC, Maine. Ang inyong registration kay 50 pesos o bring your own baon. Ang plate kay to be announced sa pod. Padayon ra Japon ang atong weekly schedules gikan sa phase. Kami practice ugma sa mga second liners. Ang life group Tuesday or Wednesday. Ang midweek kay sa Thursday, dayon ang fasting kay sa Friday. O happy birthday sa tanang nag-birthday ang Ginoo magapanalangin niya. Hatag na ko ang time ni Pastor John. Manindog kitang tanan sa atong pagtapos. Atong awiton ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Maayong buntag sa tanan and God bless us all.